Joshua chapter 1, verse 7 to 8. Let's read it all together. Be strong and be careful to obey all the law. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do it everything. Then you will be prosperous and successful. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Nabasa niyo ba yung prosperous at saka successful? Does anybody here wants to be prosperous and successful in life? Praise the Lord. So ang ating title for tonight, ang pag-aaralan natin, and I want you to learn how to focus. Be and don't be. Ang gulo mo, Pastor. Be and don't be. Alright, so pag-aaralan natin yan, mga kapatid. Sabi ng Lord, no, kay Joshua, be strong and very courageous. Be careful to obey. Be careful to obey the law my servant Moses gave you. Alam niyo siguro, kung malalaman lang ni Joshua, yung meron tayo ngayon, may inggit yun eh. Kasi kompleto na yung book na dumating sa atin. Hello? Hello? Diba? Eh yung binigay ng God kay Moses, 10 Commandments. Tama ba? Eh sa atin, hindi lang basta law yung binigay, but the examples of their lives. Diba, no? You know, pag meron tayong mga precautions na nakikita, laging may testimonials. Tama? May makikita kayong mga pictures. Actually, sa pakete ng ngayon, ng cigarettes, alam nyo, binibili nyo, pero makikita nyo, nakaka-discourage. Pero hindi kayo nadi-discourage. Tama? Yung mga tao nakikita yung picture na meron na ditong bukol napakalaki, yung mata na bulag na, ang daming discouragement na pictures na nilalagay sa packaging ng cigarettes. Pero, marami pa rin bumibili. Tama o mali? Hallelujah kayo. Diba? Isipin nyo na lang yun, may mga discouragement na, pero kasi yung goal nila is to hit, hindi sila nadidismaya. Daig talaga ng mabisyo ang mananampalataya minsan. You know that? Do you believe that? You feel me? Daig ng mabisyo ang mananampalataya. Minsan. Pero may mga mananampalataya malakas naman talaga sa pananampalataya. Ngayon, after this word, I pray and I declare that every one of you, in Jesus' name, every one of us will focus towards our goal. Amen? Amen. Please, wag muna kayo mag-usap. Pakinggan niyo muna ako mabuti. I will be strict today sa ating pag-uusapan kasi focus nga eh. Tapos yung mga nakaupo hindi nagfo-focus, baka paano naman tayo matututo niyan? So I want you to focus on me today. 'Di ba? O kahit wag na kayong tumingin sa mukha ko, makinig na lang kayo. Okay, pumikit kayo, wag lang kayo matulog. Kung ayaw niyo akong makita, just listen. Please. This is for you. This is for us. Amen? Hallelujah. You can just imagine, yung mga mabibisyo, mga kapatid, dahil may craving sila, gagawin nila whatever it takes just to get their vices. Hello? Tama ba? Pero yung mga mananampalataya, kulang sa cravings. Pag meron lang nakitang discouragement, isang beses, umaayaw na. 'Di ba? Mahirap. Yes, mahirap. Pero ang sinasabi ng Panginoon kay Joshua,
na ipinaparating din sa atin ngayon ng mga mananampalataya tagasunod ng ating Panginoon, sinasabi niya, be strong and very courageous. Does anybody here feel that the world is unfair? The world is so unfair. Tama? Maraming mga tao ang nararamdaman nila or naiisip nila ang mundo ay sobrang hindi patas. Tama o mali? Di ba? Ang lagi natin naiisip, yung mga masasamang bagay, ito yung perspective natin, yung mga masasamang bagay, pag nangyari sa masamang tao, okay lang. Di ba? Pero pag yung masamang bagay nangyari sa mabuting tao, parang hindi ka tanggap-tanggap talaga. At yung mga mabubuting bagay, pag nangyari sa mga masasamang tao, lalong hindi ka tanggap-tanggap. Kine-question natin ng Lord, Lord, bakit mo ginawa sa akin to? Sinusunod ko naman lahat. Lahat ginagawa ko. Lord, bakit nangyari yun sa kanya? Iginugol niya, di ba? Iginugugol niya na ang kanyang oras sa'yo. Pero bakit nangyari yan? Alam niyo, noong Thursday and Friday, I was in Pampanga for a 2-day conference and seminar. Kasama ko yung dati kong branch manager sa ProLife. Na ngayon, nasa level of position. Kasi nag-retire na siya. And ngayon, nagbumalik siya sa trabaho kasi meron siyang tinutulungan. So that's her intention. Pag nakikita ko siya, actually nung kasama ko siya doon, para kung ginagabayan si Lola. Hirap umakyat sa hagdan. 4th floor pala to. Sabi ko, hirap na hirap siya. Pasikat pati katawan niya, buhok niya parang si Lola. Pati ilong. Parang si Lola. 64 na siya eh. So, bata pa yon? Bata pa? Siyempre, bata pa, no? Bata pa, hallelujah. Bata pa yon. Ano pa kaya tayo? Baby. So, kasama ko siya. And nung pauwi kami, nagkwento siya ng life testimony niya. She is a Christian. She's a very devoted Christian, mga kapatid. Nabibless ako sa babaeng ito. Kinukwento niya sa akin yung love story niya. Mahaba to, pero I will cut it. I will cut the long story short. Kinukwento niya sa akin yung love story nilang mag-asawa. Sabi niya, you know, Lucky, it's a little heaven on earth. It's like a little heaven on earth. Hindi kami nag-away kahit isang beses simula nung nagpakasal kami. May negosyo kami, pinagtutulungan namin dalawa. Ang pinaka naging away namin is brainstorming. Yun lang. Yung nag-sharing kami ng ideas, paano mapapalago yung business. Pero yung away sa kahit anong bagay and all, hindi kami nag-away. Sabi ko sa kanya, parang may violent reaction. Sabi ko na lang, sana all, tita. Tinatanong ko sa kanya, what's the formula? Sabi niya sa akin, ako as a woman, before I respond to a situation, I pray. Ay, grabe naman yun. Parang ako nalusaw. And siya, bilang lalaki, ganun din. Talagang pareha silang nakafocus doon sa kanilang panawagan sa Panginoon. Pareha silang Kristiyano, mga kapatid. Nakaka-bless. And here's the climax. Ito yung climax. One day, isang araw, kumain sila. They ate. No? Kumain sila. After nilang kumain, kasi yung asawa niya, ang POV natin yung babae. So yung asawa ng babae, kumain ng marami kasi gutom na gutom dahil galing sila sa project. Galing sila sa site. Ang business nila before is glass and aluminum. Ang dami nilang branches. So, after kumain, sumakit yung dito, sikmura, nung asawa niya. So, ang akala nila, impacho, kasi ang daming nakain eh. Diba? Ganun naman talaga, pag yung gutom na gutom ka, kumain ka ng marami, sasakit dito mo, impacho yon, tama? So, pinagpaliban lang nila. Kinabukasan, hindi pa naman siya kumakain, pero sumakit ulit. So, that's the time, tumakbo sila sa ospital. And to cut the long story short again, bumalik sila kasi ang sabi ng doktor, lang yan, parang acidic. Parang acid lang. Okay? Mind you, yung doktor nila, best friend nung lalaki, nung asawa, no? So, kung sino man yung magiging sobrang
mamalasakit sa kanya yung doktor na yon, kaya doon sila nagpapa-check up, no? Pero since yun nga, nakita nila, tinanong kasi kung ano itsura nung bowel at saka nung nagsusuko ba siya or may dugo ba, wala naman. So walang symptoms. Then, yun na, after ilang weeks mga kapatid, sumakit na naman. At sobrang sakit na talaga. After ilang weeks and months yata yan. Sobrang sakit na, and then bumalik sila doon kasi napansin nila yung bowel meron ng blood. Isang kutsara na yung... Sabi ko, tita, kinitsara niyo. Kinitsara niyo. So, yun na. Pagdating doon, nung sinabi na Dok, pare, yung ano ko may dugo. So, para daw nabuhusan ng malamig na tubig yung doktor. Sabi niya, pare, mag-fasting ka. Balik ka bukas, and then we will do endoscopy. So, pagbalik, kinabukasan, in-endoscopy, hindi na maipasok sa loob kasi magana yung sa ibabaw ng colon. So to cut the long story short again, nalaman ni tita yung sakit pero hindi alam nung asawa niya. Ayaw niya ipaalam. Ang ginawa ni Tita Rene, pagkarinig niya, nagpaalam siya sa asawa niya. Sabi niya, sweetheart, I'll just go to pastor ganito. Why? It's late already. English sila eh. So, don't worry, sweetheart. This is just quick. Okay? Tinawag niya yung pamangkin ng asawa niya. Paglabas ng pinto, humagulgol siya ng gusto. And then tinanong niya si Lord, Lord, bakit yung asawa ko? Bad thing, sa paningin natin, happened to good people. Amen? Alright. So, nagpunta si tita sa hospital. Alam niyo yung act nito, sa hospital, sa pastor, yung act niya, wala siyang naging parang naramdaman niya yung fear, pero hindi siya na-fear. Hindi siya na-fear, parang yung anak ko pag nagtatagalog. Iyak na si Asiel. Hallelujah. Sige, you may feel the fear, but don't be it. No? Number 1, do not be afraid. So I will continue. Nung nagpunta siya sa pastor, pag-uwi niya, kasi nag-pray sila doon with the pastor. Normal lang ulit. Then after ilang days and weeks, sumasakit na talaga. Pumunta sila sa doktor. Ang sabi nung doktor, pare, we need to conduct a surgery right now. Why? Why? What is happening? Is it so serious? Why I need to go? Why I need to undergo surgery right away? Lumabas si tita. Pumunta sa 7-Eleven. Then pagbalik niya, ang sabi ng doktor sa kanila, ang gulo niyong dalawa. Kayo nang bahalang mag-usap. Kasi ang sabi ng asawa niya, please, wag mong sabihin kay Rene na may sakit ako kung yan man ay malala. Dahil ayokong mag-alala siya at ayokong malungkot siya. Hindi niya alam. Alam na ng asawa niya. Sabi ng doktor, ang gulo niyong dalawa, kayo na lang mag-usap. So, umuwi sila. Okay, Doc, uwi kami. And pagpipray namin kung magpapa-surgery kami. Okay. So uwi sila, magkawak sila ng kamay. Kinukwento ko to kay Jade, nag-iiyakan kaming dalawa eh. Kinukwento ko sa kanya. Ang sabi ng asawa niya, sweetheart, tell me, what is it? No, let's just eat somewhere, ganon. Please tell me, it's okay. Is it cancer? Sabi nung asawa. Pagkarinig ni tita nun, humagulgul siya ng gusto. Sabi niya, yes, sweetheart, it is. Ang sabi nung asawa niya, alam niyo, sabi nung asawa niya, sweetheart, don't worry. God gave it, God will take it away. Sabi niya, grabe namang faith yun. Naiyak ako. Sabi ko, parang story ni Job. Alam mo, that very line, naluluha ko until now habang sinasabi ko. Sabi niya, the Lord gave it, the Lord will take it away. Ang sabi niya, if the Lord still has a purpose into my life, He will heal me even without the surgery. Sabi niya, kung may purpose pa buhay sa akin, papagalingin niya ako kahit hindi tayo magpagamot. Pero kung wala nang purpose ang Diyos sa akin, so be it. Kukunin niya na ako. Grabe namang faith yun. Fear comes first when something changes in our lives. Amen? And then turns into discouragement. Diba? Laging nagkakaroon tayo ng takot pag may nagbabago sa buhay natin. Amen? Madalas yan. May nagbabago sa financial
financial status, may nagbabago sa health mo, may nagbabago sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Laging merong nagbabago, ang kasunod niyan, takot. And after the takot, pagkatapos ng takot, dismaya. No? Madidismaya ka na. Mawawalan ka na ng gana in everything. Di ba? Alam mo, dito sa verse na binasa natin, hindi sinabi ng Panginoon na do not feel. Di ba? Ang sinabi niya, do not be. There's a little difference between be and feel. Between being and feelings. You can feel the fear, but don't be it. Amen? Maaari mong maramdaman yung takot sa'yo. Pero huwag kang mabuhay dun sa takot na yon. Do not always believe in fear. And do not always believe in discouragement. You can feel discouraged, yes. Lahat tayo nadidismaya. Pero huwag tayong maniwala dun sa discouragement na yon. Huwag tayong mamuhay dun sa discouragement na yon. Kaya number 2, don't be discouraged. Amen? And to end the story, yung kinakwento ko kanina, sa makatuwid, hindi sila nagpagamot because that's the faith. So sa makatuwid, mga kapatid, hindi sila nagpagamot. Hindi nagpagamot yung asawa kasi nga, yun yung faith niya. Pag may purpose pa sa akin ng Lord, kahit hindi tayo magpagamot, gagaling ako. And nung nag-bedridden na yung husband, tinawag niya yung asawa niya, "Sweetheart, please hug me. This is the last day of the husband. Please hug me." And before that pala, hinawakan niya yung kamay ng asawa niya. Sabi niya, ang sabi nung ni tita, "What are you feeling right now?" Ang sabi nung asawa, "I'm tired. I want to rest." At ang sabi naman nung ni tita, "Do you want to rest in the presence of our Father?" Kasi before pa yun, nag-away pa yung doktor tsaka yung si tita dahil ayaw kasi i-give up ni tita. Talagang pinapasedate pa ng pinapasedate para mawala yung sakit. Yung best friend niya, sabi niya, "You're so selfish. Pinapasedate mo ng pinapasedate and all. Siya lang ang nahihirapan. I'd rather see him die than to suffer like this." Ang sabi ng doktor. Oh my gosh, parang pelikula, di ba? So pag uwi, parang natauhan na si tita na, "Yes, God, let your will be done." Kaya kinausap niya yung asawa niya, "Do you want to rest in our Father in heaven?" Ang sabi ng asawa niya, "Sweetheart, please don't give up on me." Hawak-hawak niya. "Please don't give up on me." Alam mo, pag nandun ka na pala, parang, teka lang, wag muna. Di ba? Kaya sabi niya sa asawa niya, "Oh, sweetheart, please don't give up on me." "Why? You need to rest," sabi gano'n ni tita. "Paano pag matanda ka na? Sinong kasama mo? Sinong kasama mo mag-aalaga sa mga anak natin? Paano pag puti na buhok mo? Sinong aalalay sa iyo?" Yun ang iniisip nung husband. And then, alright, you just rest. Then natulog, akala ni tita, wala na. Tinawag siya, sabi niya, "Please hug me." Gulat siya, gising pa pala, no? Ay, gising, nagulat. So, hinag. I-hug sana. Ang sabi nung husband, wait, tinulak niya si tita. It's so beautiful. So, ang conclusion doon, parang nakikita na tinatawag na siya ng Lord na, "Don't worry, akong bahala kay Rene at doon sa mga anak mo." And that very moment, wala man lang hingalo, wala man lang ganun. Bigla na lang nawala yung hininga. Alam niyo, sobrang saya nung pakaramdam. At the same time, malungkot sobra. Diba? As in. Pero kasi nakita niya hindi nahirapan ng gusto yung asawa niya. They're so faithful even to the point of death. At ang maganda doon, mga kapatid, after that, at dahil insured sila, may nakuha yung asawa niya. Totoo yun. Totoo yun. Yun yung tinetestify niya. And actually, alam mo kaya kung bakit naging branch manager to, yun ang lagi niyang tinetestify. Living testimony. Kaya lahat ng makakarinig na story niya, after umiyak, natutulala, magbabayad na ako. Grabe. Alam mo, her success is because of all the experience that she has in the past. Kaya kung ano man nararanasan natin ngayon, masama man o mabuti, take heart.
because you will be prosperous and successful. Amen? Hallelujah. Sabi niya, be strong and courageous. You cannot be strong and courageous pag hindi ka nakafocus doon sa kilala nating Diyos. Alam mo mga kapatid, kung ang prosperity at ang success, ang timbangan lang natin ay material things and all the fame and wealth, maybe kailangan nating siliksikin ulit ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kailangan natin makita kung gaano kalaki yung understanding natin sa Panginoon. Hello? 'Di ba? Alam niyo yung prosperous, hindi lang yan tumutukoy sa wealth and fame. In everything you do, ang sabi ng Panginoon, I will go wherever you go. Amen. 'Di ba? You will be prosperous and successful. 'Di ba sa lahat nga ng bagay, lalo na pag nasa CR tayo, sinasabi natin, sumakses ka. 'Di ba? So lahat ng bagay can be a success. 'Di ba? Hello. And also, being prosperous can be defined to something. Amen? Pag meron kang ginagawa, 'di ba, on process, pag natapos 'yon at naganap, anong tawag doon? Nag-prosper. Hello? 'Di ba? Sa korte, pagka merong ikinaso sa iyo, 'di ba? At nagkaroon ng court order, ibig sabihin noon, nag-prosper. Hello? Nag-prosper. So ibig sabihin, pag nangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo, nang ginagawa mo talaga, ibig sabihin, you are prosperous. When we go to a mission, halimbawa, pumunta kami sa mission, dahil yun ang pinapagawa ng Diyos sa amin, we are prosperous. Hello? And successful. Ang context, mga kapatid, kung titignan natin mabuti, yung Joshua chapter 1, no? Ito ay iniuutos ng Panginoon kila Joshua. Saan sila pupunta? Ano yung papasukin nila? Yes, the promised land. Alam nyo, mga kapatid, pag nag-utos ang Diyos sa'yo, tapos na yun. Easy works. Easy works. Di ba lagi natin gusto marinig yan? Easy works. But then again, ang daming Kristiyano at ang daming taong hirap na hirap. Kasi they're doing their own thing. Ginagawa nila yung sarili nilang diskarte to live and to get what they want. Alam niyo ba kung saan nagmumula yung fear? Alam niyo kung saan nagmumula yung fear? Ang fear ay nagmumula, no? Saan? Ang fear nagmumula sa nakikita. Amen? Ay, yung pinag-aralan natin nung Wednesday, si Peter, kaya nabuo yung fear sa kanya dahil sa nakita niyang hangin. Hallelujah, nakita yung hangin. Di ba? Gaano katotoo na pwede mong makita yung hangin? Pag tayo ay nagsuscroll sa social media, alam mo, nakita ko yung sa isang example na yung frog, pag nilagay mo sa boiling hot water, sa boiling water, pag nilagay mo yung frog doon, tatalon immediately. Pero pag nilagay mo siya sa warm water, feeling niya, nagsasauna lang siya. Alam mo yun, yung parang spa lang, ganyan. Pag unti-unti mong nilalaksan, hindi niya napapansin. Pag unti-unti mong iniinitan, hindi niya napapansin. Hanggang sa kumukulo na, hindi niya mapapansin yun. Hanggang sa mamamatay na siya. Doon. And the moral of the story is, lahat tayo merong ine-entertain na bagay na hindi natin namamalayan, it is killing us softly. Why? Because it is inserting fear and discouragement in our lives. Pag nakikita mo yung friend mo, nagsasucess, di ba? Nagiging successful, dahil yun ang definition mo ng success, nagkakaroon ka ng inggit. Nagkakaroon ka ng takot na ano kayang iisipin ng tao sa akin? Ano kayang iisipin ng nasa paligid ko? Ganito nangyari sa akin, parang ang tagal ng progress. Di ba? Alam nyo, ang bilis lang sana eh. Yung mga Israelites, ilang days lang dapat sila nasa promised land?
11 days. Pero ano nangyari? Gaano katagal sila tumagal? 40 years! You can just imagine that. That's 40 million times. Hallelujah. Why? Because of their murmuring and unbelief. Doubts. Discouragement. Nakita niyo yun along the way? Pero paano kung nag-focus lang sana sila doon sa goal, nag-press on towards the goal lang sila, focus lang sila doon. Wala silang mga sinasabing negativity, wala silang mga pagdududang ginagawa at nagtiwala lang sila doon sa leader nila. Hey Siri? Ba't nag-Siri siya? Di ba? You can just imagine, 11 days is very short. Napunta pa sa 40 years. Sino dito yung parang, alam niyo yun, yung parang naiinip na, bakit ang tagal ng progress ko, Lord? Bakit ang tagal kong makuha yung ganito? You better check your perspective. Check our perspective. Baka kasi naiiba na. Baka kasi ang dami mo ng fear. Baka kasi ang dami mo ng discouragement sa buhay. Ang dami mo ng doubts. Ang dami mo ng unbelief. Di ba? Yung simpleng God will provide, hindi mo na mapaniwalaan. Kaya tumatagal. Tama? Ganda yung sa training namin nung Friday. Pag may goal ka, kailangan talaga mag-focus ka dun sa goal mo. Dahil pagka na-out of focus ka, yung mga nakikita mong numbers, mawawala yan. Tayo, yung goal natin, pag naiba, talaga hindi tayo makakarating. Amen po ba? Ang sabi niya, be careful to obey. Hello? Ang sabi niya nung una, number 1, do not be afraid. You can feel it, but don't be it. Tandaan mo, you can feel it, but don't be it. Pangalawa, do not be discouraged. Yes, definitely. Be strong and courageous. And yung last, be very careful. Doon sa verse 8, sabi niya, keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Alam niyo ba, di ba, sabi natin lagi, there's a power in confession. Tama? May kapangyarihan talaga sa mga salitang binibitawan natin. Pag ang laging lumalabas sa bibig mo, wala akong pera. Di ba? Wala akong pera eh. Wala yan eh. Walang pera eh. Yun talaga mangyayari sa'yo. Pero pansinin mo, yung mga, alam mo yun, yung mga kapos talaga sa budget, pero lagi nilang sinasabi, ang dami kong pera. Alam niyo yung law of attraction? Nakuha lang niyon dito sa Bible eh. That's faith. Tama? Ang daming nakakaalam ng sikreto ng law of attraction, kaya ang daming nagsasucess. Tayo mga Kristiyano, sinasamahan na nga tayo ng Panginoon, sabi nyo. Di ba? Sinasabi nyo sa sarili nyo, sinasamahan ako ng Panginoon. Pero sumasablay pa rin tayo doon sa pananampalataya at sa pagfo-focus natin doon sa pananampalatayang meron tayo. Bakit? Because of the confession. Amen? Sabi, be careful to obey. And, sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Lagi mong bigkasin ang lahat ng nasusulat na batas. Amen? Ano ba yung iniwan ni Jesus Christ sa atin? Sabi niya, love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And nasunod, sabi niya, love your neighbor as you love yourself. He simplified it, but He intensified it. Hello? Kasi kung kakabisaduhin natin yung 10 Commandments, yung iba mahihirapan, 10 yun eh. Ito, 2 na lang. Pero nandun na lahat. Isipin mo kung i-recite mo yung 10 Commandments, thou shall. Di ba? Thou shall. Yung iniwan ni Jesus sa atin, andun na lahat. Love your neighbors to love yourself. Sigurado pag mahal mo yung kapwa mo, hindi ka magsisinungaling. Tama? You will not commit false witness. Pag mahal mo yung kapwa mo, lalo na yung magulang mo, hindi mo
hindi mo sila sasaktan, you will honor them. Hello, tama ba, mali? Di ba? Kung yun lagi bibigkasin mo, love your God. I love my God. I love my God with all of my heart and soul. I love my neighbor. Pag nakikita mo yung tao nagkasala sa iyo, I love my neighbor as I love myself. I love you as I love myself. Hello? Di ba? Ang sabi niya, be very careful to obey. And then, anong sunod na sinabi niya? Di ba sabi niya, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then, you will be prosperous and successful. You will be prosperous and successful. Sino po ditong gusto maging prosperous and successful in everything they do? Parang mahina ah. Sino po ditong gusto maging prosperous and successful? Alam mo, yung kumpletong kapayapaan na meron ka, that is prosperity. Hello? Yung hindi mo kayang istorbohin na kapayapaan meron ka, that is prosperity. Ang daming tao o may mga taong maraming pera pero walang peace of mind. Tama? Hindi mo kayang bayaran yung kapayapaan na meron ka. And that is prosperity. Meron isang financial consultant nung Thursday nagtanong kay tita. Ang galing di ba? Tanong siya kay tita, "Tita, how do you define success?" Kasi alam nga nila na si tita is a retired branch manager. So how do you define success? Sabi, you know what? For me, success is doing the will of God in our life. Branch manager yun Sabi niya, for me, hindi niya matawag hindi niya alam kung ano tatawag niya, iho or iha kasi nga cross-dresser. So for me, success is doing the will of our God into your life. That's success. Kasi everything I have right now, it's very temporary. Sabi niya, that's right. Amen? Matatawag mo bang success kung na-attain mo na lahat ng life goals dito sa buhay, then after that, a day after you attain all the goals, you die? Sino makikinabang lahat nung napundar mo? Di isipin mo pa ngayon yun, hindi ka ngayon mamatay. Di ba? Hindi ka mamatay-matay dahil iniisip mo pa, sinong yung dapat, di ba pagka marami kang iniisip, di ka makatulog? Hindi ako mamatay. Bakit? Iniisip ko kung sino makikinabang nito mga to. Sana all, no? Pag marami iniisip, hindi mamatay. Di ba? Alam niyo mga kapatid, ang God is very, very justice. Hindi niya papabayaan na magpapagal ka, tapos hahayaan ka niya maghirap sa mundo. Just do the will of God. Ang sabi niya, He is our portion. Diba? Kung nakikita mo yung iba, nagsasucceed doon sa ginagawa nila, don't worry. Alam mo, yung ituturo ko sa next na pag magtuturo ako, kasi nagawa ko na dalawang preaching well, pag yung buhay mo, yung kanina nadaan natin, pag parang feeling mo, unfair ang mundo. Kilala nyo si Asaph? Si Asaph, kilala nyo siya? Hello? Sino nakakilala kay Asaph? Alam nyo ba kung sino nagsulat ng Psalm? Ang alam ng iba dito, si David lang, all along. Si Asaph po ang nagsulat ng 12 Psalms. Okay, tama ba? Pas, di ba? Siya yung nagsulat ng 12 Psalms. At alam nyo ba na doon sa sinulat niya, hindi ko na sabihin yung verse, baka hindi na kayo matrill pag nagturo ako next time. Pero ang sinasabi niya, oh God, I am obeying you. Pero bakit ganun yung mga masasama, nakukuha nila yung mga gusto nila? Di ba samantalang kami na sumusunod, paunti-unti lang. Hindi lang po kayo nakaramdam nun. Di ba? Even Asaph, naramdaman din yun. Kaya nga sinasabi ngayon ng God sa atin, do not be afraid. Amen? Be strong and courageous. Hallelujah. May natututunan po ba tayo? And dito sa verse 11, sabi na,
go through the camp and tell the people, are you ready? Get your provision ready. Hallelujah. Sino po ditong handa ng kunin yung provision niya? Hallelujah. Ang hina naman. Sino po ditong handa ng kunin yung provision niya? And the only thing, mga kapatid, that we need to do is to focus and press towards the goal. Press on towards the goal. Mga kapatid, marami tayong discouragement na mararanasan sa buhay. Lack of financial stability, lack of faith, di ba? Ano pa? Kasakitan, gutom, no? Pressure. Number one talaga pinanggagalingan ng fear is the pressure. Amen? Fears of future and all. But mind you, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. But be very careful. No? Ang sinasabi niya, be strong and courageous. Pero sabi niya, be very careful to obey all the law. Sabi, be very careful to obey all the law given to Moses. At ngayon, mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus Christ, this is the new command I give you. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. Love your neighbor as you love yourself. Pwede ba banggitin mo yon? Pwede ba banggitin natin lahat yon? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Love God muna. Ulit. Again. Love your God with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Hallelujah. Ulit-ulitin niyo po yan, mga kapatid. Mamaya pagpa-uwi niyo, ulit-ulitin niyo. So, ano yung pangalawa? Love, ito yung pinakamadali, your neighbor as you love yourself. Pinakamadaling sabihin, pero pinakamahirap gawin. Pero pag lagi mong sinasabi yan, mahihiya ka sa sarili mo na hindi gawin. Love my neighbor as I love myself. Love my neighbor as I love myself. Love my neighbor as I love myself. Aray! Love my neighbor as I love myself. Love my neighbor as I love myself. Di ba? Biruin mo kung lagi mo sinasabi yon, tapos naapakan yung paa mo, imposibleng magmumura ka eh. Tama, mali? Pinapractice mo eh. Practice makes permanent. Practicein natin, mga kapatid. Keep this law on our lips. Meditate on it day and night. Hallelujah. Pagka gano'n ang ginagawa natin, we are now focused and we are now realigned in our faith. Amen? May natutunan po ba tayo? Amen. Hallelujah. Mari pong lahat tayo tumayo at tayong manalangin. Praise be to God. Hallelujah. Father God in heaven, we glorify your name. We thank you for this revelation, this reminder to us na kami ay bumalik sa track. Kami ay magtuon ng pansin at ituon ang aming paningin sa iyo lamang. At sa inyong ibinigay na goal sa amin. Today, I declare the prosperity of your people here, the success of your people here in everything they do with you in the name of Jesus. And everybody say, Amen.